Gorgie Rula, sobrang proud daw sa'yo si Kuya Ipe. And anong pakiramdam na... kasi hindi kita kanina eh, so mahirap ko itanong. Pero, pero yun nga ang reason kung bakit ka rin tinanggap. Actually, nagkita po kami ni Tatay Ipe sa isang event. Tapos, niyakap po niya agad ako. Sinabi niya sa akin na sobrang proud daw siya sa akin. Ang layo na raw na narating, pero lagi mong tatandaan na wag ka magbabago. At sabi niya sa akin ang paggawa ng action. Okay yan, gawa ka ng mga matitinding action, matitinding fight scenes, pero wag mong pababayaan yung puso kung bakit ka nakikipaglaban, which is yung drama. Okay. Si Tatay Ipe, kilala po natin na bukod sa mahusay pagdating sa mga fight scenes, sa mga pagbarel, mahusay din po siyang aktor. At isa po siya sa sobra kong tinitingala pagdating po sa industriya nito. So dito marami kayong... actually, di ko po alam kung pwede na ba. Ayun nga kasi hindi na... Ang hirap sabihin kasi di natin ano. Pero abangan. Ayan, sige. Thank you. Nagkita po kami dun sa same event kung saan din kami nagkita ni Tatay Ipe, ni Senator Robin. Sakto nandun po si Sir Coco. Nilapitan ko po siya para po magpakilala ko dahil sobrang taas po ng respeto ko sa kanya. Sobrang taas po ng paghanga ko sa kanya. Hindi pa po ako nag-aartista nun, talagang nanonood na po ako ng mga teleseryeng ginagawa niya. That's why I'm very happy na nakita ko po siya nung gabi na yun. Nagpakilala ako, sinabi ko, Sir Coco, ako po si Ruru Madrid, galing po ako sa GMA. Isang malaking karangalan po na makilala kita. And then ang sagot lang niya sa akin, sabi niya, ano ka ba? Ako nga dapat magsabi niyan, malaking karangalan na makilala kita, pinapanood kita sa GMA. Nakikita ko yung mga ginagawa mo, yung efforts mo. Sabi niya, pagpatuloy mo lang yan. Totoo nga yan, naghahanda na kami. Yun siya. Tapos, yumakap po siya ng mahigpit. Sinabi niya sa akin, pagpatuloy mo lang yan, nakikita ko yung pagiging makatao mo. Tuloy mo lang yan. Sobrang na-appreciate ko po yun dahil isa po siya sa mga tinitingala ko pong mga artista sa industriya po natin. Siguro, malaking difference ang Lolong dito sa Black Rider. Kasi when we were shooting Lolong, naka-lock-in kami niyan dahil nga yun yung height ng pandemic. So medyo... Alam mo yun, hindi kami nakakapag-explore na mas malaki pa. Hindi kami nakapunta ng iba't ibang lugar. At the same time, yung mga tao, limited lang. But this time, dito sa Black Rider, gusto namin hanggat kaya, iba-iba yung mga makikita nyo every night. Iba-iba yung mga artista makikita nyo every night. Talagang binuhos ng lahat. First, ang public affairs, para mapaganda po itong programa na ito. Hindi po talaga tinipid. Talagang ginastusan, alang-alang para po makapagbigay po tayo ng magandang programa sa ating mga nanonood. At the same time, when it comes sa mga fight scenes, sobrang laki rin ng difference dahil sa Lolong, most of the time magamit ko arnis and hand-to-hand combat. Pero dito, of course, nagmumotor ako. Gusto rin natin i-promote yung Filipino martial arts like Kali, Yaoyan, Arnis. So lahat yan ilalagay po natin. So mas skilled si Black Rider kaysa kay Lolong. So medyo mas mahirap yung mga stunts na ginagawa. Mas mahirap yung mga fight scenes. But of course, napapadali yun. Shout out to Direk Erwin Tagle. Dahil siya naman yung nagtitrain sa aming lahat para mapaganda po yung bawat eksena. So nabanggit mo kami mga martial arts, may motorcycle riding. So pakwento naman yung mga naging experiences mo sa training. And wala ka namang naging aksidente dito like before na na-injure ka. Actually, 6 months prior to our shooting day, talaga nagte-training na ako. Naalala ko, ginagawa ko pa yung The Right One nun. Hello? Nasasakop na po tayo. Hello, sinasakop na po. Parang nasasakop na po tayo. Ayan, sound check. Ayun, 6 months prior dun sa shooting day, nagte-training na kami. Ginagawa ko pa yung The Right One ng time na yon. Pero kahit po yan, diretso training dahil syempre, ayokong sayangin eh. Hindi po lahat ng artista
na bibigyan po ng pagkakataon makagawa ng action na serye. Kaya might as well, I will give everything sa tiwala po na pinagkaloob nila sa akin at ayokong i-take for granted yung tiwala po na binigay nila sa akin. Kaya gusto kong higatan pa yung expectations nila sa akin. Yan. And kita naman natin, super star-studded ng cast. And ikaw na aspiring action star din ng kabataan, how does it feel like we have the likes of Sir Zoren, Sir Raymart, Sir Gary, Sir Monsur? May mga natutunan ka ba sa kanila? Sobra. Actually, ang nakaka-fight scene ko pa lang so far si Sir Monsur. Pero syempre, lahat po ng mga tinitingala po natin mga action stars. Napanood ko po yung mga pelikula nila dati. So, alam mo, parang may starstruck pa rin eh. Lalo na pagka nasa set na kami. Kami ni Boss Monsur, nagkaroon kami ng isang fight scene. At sobrang nakakatuwa kasi sabi ko nga, masipa lang ako ni Boss Monsur, malaking karangalan. Kasi yun yung talagang pinapanood natin, yung mga sipa niya, mga fight scenes niya. So, nakakatuwa lang kasi iba po yung naging tiwala niya sa akin. Iba rin po yung may mga binibigay din siya sa akin ng mga tips pagdating sa paggawa po ng mga action, kung paano po yung mga anggulo, paano yung mga daya, paano yung mga sapaw, tinuturo po niya sa akin. At ako naman, para akong sponge lang na taga-tanggap kasi syempre, lahat po ng mga natututunan ko sa kanila, yun po i-apply ko sa trabaho ko. But eventually, yun rin po yung pwede ko pang maituro sa mga bagong henerasyon pa po na mga gusto rin mag-action. Ayun. Okay, salamat and congratulations. So, yung ginagawa namin kasi yung Lolo, actually before that, parang parang dumating sa point ng buhay ko na parang kine-question ko na yung kung tama pa ba yung ginagawa ko, kung ito ba talaga yung para sa akin, itong trabaho na to. And then, sakto na lagi nade-delay yung Lolong because nag-shoot kami na side ng pandemic. So inisip ko na baka hindi na mag-work. But ang dami kong realizations dahil lang sa mga pagkakataon na it was my lowest point. Ang daming nangyari sa buhay ko. Yung mga taong alam kong na malapit sa akin, pagka may problema ako, sila yung mahingan ko ng tulong, nawala sila lahat. Yung mga taong alam ko naniniwala sa akin dati, nawala na. Kinukumpara ako sa iba, or parang tinadoubt na rin ako. So sabi ko sa sarili ko na, ngayong wala nang ibang taong naniniwala sa akin, kailangan ko maniwala sa sarili ko. At dun mas tumibay din yung faith ko kay God. And I also realized na bakit ko sasayangin yung mga lahat ng panahon na pinaghirapan ko. 10 years, inintay ko tong pagkakataon, itong Lolong, bago ko makuha yung time na yun. So bakit ko isusuko? So I gave everything in that project. Sinabi ko sa lahat ng crew, sa lahat ng staff, sa lahat ng artista, na pag hindi ito naging successful, baka ito na yung last ko. So after that, na naging successful siya, another realization na naman sa akin, na-realize ko na everything happens for a reason. May mga bagay na hindi natutuloy sa atin, ibig sabihin hindi yun para sa atin. Dahil meron nakalaan na mga bagay na para sa atin, na higit pa doon sa mga hinihiling natin. So, I guess the maturity nanggaling doon sa resilience na meron ako. Na kahit na ano pang iba to sa akin na pagsubok, ano pang problema, kahit na umabot sa point na sumusuko na ako, hindi pa rin ako sumuko. At nagbubunga po lahat ng yun ngayon. That's why I'm very grateful na hindi po ako nag-give up. Yeah. Of course, Black Rider is another release. Ang pangarap ko lang po dati, sir, pangarap ko lang maging artista. Pero nung nandito na ako sa industriya, nung naging artista na ako, meron pa palang higit doon. Every time na nagpe-pray ako, lagi ako nagpapasalamat na I'm very grateful dahil yung mga dating hiniling ko, natupad ko na. Actually, hinigitan pa nga. At ito yun, Black Rider, Lolo, pangarap ko na maging action star. Nabigyan ako ng pagkakataong gumawa ng action. Nabigyan ako ng pagkakataon na makatrabaho yung mga tinitingala akong action stars, tinitingala akong mga artista. I'm just very grateful sa lahat po ng mga nangyayari sa buhay ko. And I just want to promise na I will always do my best in every projects na pinagkakatiwala sa akin. Hindi lamang po para po sa akin, but also to give inspiration, lalo-lalo na sa mga kabataan. Doon po sa mga kabataan na nangangarap noon na walang naniniwala. Kung nakita niyo ako dati, I was so thin, sobrang payat ko. Walang maniniwala mararating ko yung mga pangarap ko, pero hindi po ako sumuko.
So, para po ito doon sa lahat po ng mga nangangarap na lakihan niyo lang po yung pangarap niyo at kailangan niyo ipaglaban at huwag kayong susuko.